Una po sa lahat, ako ibabati muna sa inyo ng isang Happy New Year po sa inyong dalawa. Tanong ko lamang, kamusta bang inyong bagong taon? Masaya ba? Okay lang naman po and naiwan ko na po yung mga dapat iwan ko din sa last year. Ikaw naman? Okay lang din po. Okay lang naman. Sa tingin nyo, positive ba sa inyo itong 2026 sa inyo? O sa tingin nyo, may dala pa itong negative sa inyo? Positive na po kasi I think it's a new, pagbabago po sa akin para gawin po yung tamang nagawa kong mali last year. Ikaw naman? Positive din po kasi ready ko na pong iwan yung sarili ko na mga nagawa ko pong mali last year. Sa tingin nyo po kaya, ano kaya ang pinaka-nakatakot dito sa tatlo na ito? Pag-ibig ba to, utang sa pera, o kamatayan? Para sa inyo, ano ba pinaka-nakatakot dito at bakit? I think pag-ibig po. Bakit? Kasi kung utang po, I think I can repay naman po what I borrowed from the others po. And kung kamatayan naman po, hindi ko po kasi mapipredict yung kamatayan ko, so hindi na po ako natatakot. And kung mamamatay po man ako, given na po yun ni God or fate ko na po yun. Sa pag-ibig naman po kasi, hindi po siya, like, endless po siya. Pwede po siya mangyari anytime. Pwede ka pong ma-in love anytime. So, mas takot po ako sa pag-ibig. Ikaw? Para sa akin po, pag-ibig din po. Tulad lang din po nung sa kanya. Kasi yung sa utang po, pwede mo naman po siyang bayaran. Pwede mo naman po siya mahanapan ng solusyon. Tapos yung sa kamatayan naman po, kapag po namatay tayo, kailangan na lang din po natin tanggapin. And yung sa pag-ibig po, parang po na broken tayo. Parang maapektuhan po yung buong tayo. Sa tingin nyo, mahirap bang magmahal ng isang tao sa panahon ngayon kumpara dati? Opo, kasi hindi nyo na po mape-predict yung loobin po nila. Kasi ngayon, this generation po, sobrang dami na pong emotions na nabibuild up po ng mga tao, lalo na po sa mga teenagers po na katulad namin. And dati po, parang konti lang po and sobrang easy lang po nila mag-communicate. Hindi po katulad ngayon. Ikaw? Opo din po. Kasi hindi sa panahon po ngayon, hindi po natin alam kung, like, pwede po nilang pekiin yung mga nararamdaman nila. Hindi po natin alam kung yung ba talaga yung totoong ugali nila. So, pwede rin po nila pekiin yung pagmamahal nila. Okay, ganito. Sa tingin nyo ba, patas ba ang buhay o hindi patas? Base sa nakikita nyo sa paligid. For me po, hindi po patas. Lalo na po sa nangyayari sa Pilipinas ngayon. Sobrang hindi po patas sa ating lahat. Ikaw naman? Hindi rin po patas. Kasi po kung patas po, wala po siguro mga naghihirap na mga Pilipino. Paano naman po kung ganito naman yung ating isang senaryo? Since nabanggit mo yung parang emotional build-up. Kunwari, meron tayong kukumparang dalawang tao. Lilinamin ko po, wala yung kinalaman dito. Sadyang ito po ang aking example lagi. Isang mabuti, isang masamang tao. Yung mabuti, maayos ang kanyang ugali, maayos ang kanyang karakter, subalit, siya ay laging sinasaktan, siya ay laging inaapi, siya ay laging iniiwan sa ere, at madalas, siya po ay heartbroken. Pero mabuting tao po ito. Versus yung masamang tao, masama na nga yung ugali, kitang-kitang pagiging masama, pero ang dami pa nilang kaibigan. At marami pa doon, nakakajowa pa. At higit sa lahat, ay red flag pa nga, pero tuwang-tuwa pa pag sinasaktan nila ang mga mabuting tao na wala namang kalaban-laban. Tanong ko lamang sa inyong dalawa, napapansin niyo bang ganyang trato na yan sa totoong buhay? Opo. Sobrang dalas na po sa generation na to, lalo na po sa mga Gen Z at saka sa mga Gen Alpha po ngayon. Ikaw, napapansin mo yan? Opo, kasi hindi naman po magkakaroon ng kaibigan yung mga masasamang tao kung hindi po nila kaugali yun. Nawa ba kayo sa mga mabuting tao? Sobra po, kasi wala naman po silang, may ginagawa naman po sila, pero madalas. Opo rin po, same lang po sa sagot. Sa tingin nyo, karapat-dapat bang mahalin ang mga mabubuting tao? Sobra po, at dapat po silang tratuhin ng tama. Opo rin po, kasi wala naman po silang nagagawang masama and maganda naman po yung intention nila. Ito kasi ang problema ngayon sa panahon ngayon, no? Di ba po tayo tinuruan? Kung di magiging mabuti ka sa kapwa mo tao, hindi mo isipin na ikaw ay pag-isahan ka, apihan ka, hindi.
Kasi nakikita nila na maganda yung pakikitungo natin sa kanila. Yun nga lang, sa banggit yung ang henerasyon, ito na nga ang problema. Ang pagiging mabuti ay nagiging masama. Ang pagiging masama naman ay parang normal na lang sa lahat-lahat. Napapansin niyo ba yun? Sobra po. Opo. Ito kasi yung problema, no? Hindi porket kung anong nauuso ay laging tama. Ang problema kasi dito, kahit mali na nga, gusto pa rin ito ng mga tao na to. At sino ba nagdudusa ba nito sa lahat-lahat? Tayo pong lahat. Sa nga makakita, minsan, nagbibiruan ng marami, may sad girl, may sad boy. Hindi dahil sila emo, sila ay hindi rin sila pinatrato ng tama. Yun yung dahilan kung bakit lahat tayo dito ay nakakaranas talaga na parang hindi patas. Ngayon, para masalan nyo maintindihan yan, sundan nyo lang yung aking mga katanungan. Tanong ko lamang sa inyo, kayo ba isang mabuting tao po? Hindi ko, as for me po, I think 50-50 po. 50-50 pong masama ako, 50-50 din pong mabait. Ikaw naman. Hindi ko po masabi kasi kung masama po yung tao sa akin, yun lang din po yung binabalik ko sa kanila. And kung mabuti naman po sila sa akin, mabuti lang din po ako sa kanila. Para sa inyo, ano ba yung sabihin ng mabuti para sa inyo? Ano po, isang taong hindi gumagawa ng masyadong like super many po. Mm-hmm. Yung mga taong gumagawa po ng kabutihan. May ba yung magbasa ng dictionary? Hindi po. Pero nagsasearch naman kayo kay Google or kay AI kung hindi nyo alam ang isang salita. Opo. Okay, bigyan ko kayo ng konting trivia, konting kalaman. Sabi kasi sa dictionary po, para daw masabi na good o mabuti isang tao, may kinalaman daw po yan sa ugali ng isang tao. Dapat daw walang ginagawang masama, wala ka daw ginagawang krimen, wala kang ginagawang kasalanan, wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol pa yan. Kung tama talaga ang sinasabi ng dictionary, tingnan natin itong mga mabilis sa tanong na to. Halimbawa, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Opo. Yan ang problema. Lahat po tayo guilty kasi yan ang matututo ng isang bata ang magsinungaling. At lahat po tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo po ba'y nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may na po sa kalsada, di mo lang binalik, o nangopya ka daw, o nagpakopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po. Kayo ba'y nakapagnakaw ng kahit anong halaga? Opo. Opo. Kunwari lamang, nandyan na yung police station sa Dicaloya, no? Sa totoong buhay, baka ang ating bagong taon ay sa kulungan na po tayo nagditiwang dahil sa kaso ng pagnanakaw ng ballpen, lapis, o pangungopia lamang sa katabi. Siyempre, big deal po yan kasi nasisira tuloy yung karakter natin. Diba? Diyan na nga nagsisimula yung bully, parang, ano ka, wala kang pera, wala kang alam, di ba? Ganun na sasabihin natin, ba't natin nagagawa yan? Kaya lamang, ang problema nga lang po, lahat po taga-tayo dito ay guilty talaga. Pero ito po, kayo po nakaranas na magalit sa isang tao? Opo. Opo. Nawawala bang stress nyo pag kayo nagagalit o hindi naman po? Hindi po. Ako po opo. Kasi doon ko po nalalabas yung emosyon ko. Siyempre, halimbawa, kunwari, sinasaktan kayo, kunwari isang tao, no? Siyempre, kalau ko naman sabihin, hindi ka nasasaktan, pero sa ng puso mo, parang gusto mo naman ang pal ng tao, subalit, sa isip lamang. Imagination mo lang, hindi mo talaga gagawin. Kaya lamang, may sinasabi po na hindi natin kailangan pumatay ng tao, pero nakapatay naman tayo ng masasakit na salita. Kaya nakapatay po tayo ng masasakit sa puso ng isang tao. Kaya minsan, may nangyayari pong tinatawag na FO. Pamilya ba kayo doon? Opo. Ano po yung sabihin nun? Friendzone po. Or friendship over kung tawagin, no? Ang sakit po nun, dahil lang sa misunderstanding, dahil lang nagtatanim lang ng galit. Kaya lamang, lahat taga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit yung minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Halimbawa, naglalakad kayo, bigla kayo nadulas, na pa-OM. Alam niyo na po yun? Opo. Opo. Mahal niyo ba mga nanay niyo? Tanong lang. Sobra po. Opo. Halimbawa, kunwari, nagpapalipas kayo ng oras dito, and suddenly, wag namang sana isa sa inyo ay nadapa lamang, nagtawanan kayong dalawa, instead ng pangalan ng Panginoon, ang nabanggit mo sa bibig mo ay pangalan ng nanay mo na wala siyang kinalaman dito. OM, insert mother's name. Okay lang ba yun? Banggatin mo lang, panggulat lamang? Hindi po. Hindi po. Bakit po? Kasi wala namang pong kinalaman yung nanay mo. So, Mm-hmm. wala namang pong connect yung pagkadulas or pagkadapa po dun sa pangalan mo. Siyempre kaya hindi nyo kayang gawin yan kasi mahal nyo po mga loved ones nyo. Mahal nyo po yung nanay nyo or yung mga loved ones nyo kaya hindi sila kayang mabastos.
Pero sana, gayon din po yan sana sa Panginoon. Kasi ang tawag kasi daw doon ay blasphemy or pambabastos. Yan yung ginagamit ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. At ang mahirap po kasi dito, na-offend po ang Panginoon, kaya totoo talaga, guilty po talaga tayo dito sa lahat-lahat. Lilinawin ko po sa inyong dalawa, hindi po to paninira, hindi po to panghusga. Kasi yung tanong na yan ay tanong po ng bawat isa sa atin. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi to pananakot, at haharap tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon. Sa tingin nyo kaya, kayo ba'y guilty sa nagawa niyong kasalanan or innocent po kayong tao? Guilty po. Guilty rin po. Saan kayo pupunta halimbawa pag kayo po ay namatay? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Hindi ko po alam kasi based po sa nababasa ko, it's God's judgment po kung saan po ako pupunta. Wala rin po akong clue. Hindi ko rin po alam. Pero kung saan po ako mapunta, tatanggapin ko na lang. Halimbawa lamang, kunwari may isang kriminal, no? Kunwari ang kanyang krimen ay nagnako siya ng pera sa bangko. Nung siya hinuli ng mga pulis, at ito po ay dinala siya sa korte, ito po ang sasabihin niya sa judge. Judge, guilty po sa nagawang kasalanan, subalit hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Siguro kayo na lang po ang bahala dito. Siyempre sasabihin ng judge, kalokohan naman sabihin hindi mo alam, pero deep inside, alam mong sa kulungan ka mapupunta kasi kailangan niya pagbayaran, kailan talaga niya tanggapin ang consequences o parusa. Tama po ba? Opo. Opo. Yan po kasi sinasabi ko po ay parang ganyan din ang sinasabi po ng Bible. Sabi kasi sa Biblia, ang mga taong nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan man yan o mabigat, ay walang makarating sa langit, hindi makikita ang kalan ng Diyos kung hindi tatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Sa tingin nyo kaya, kayo po ba nag-alala sa sinasabi ng Bible na maaaring kayo pong dalawa ay sa impyerno pupunta, subalit hindi lang kayong dalawa, lahat po tayo, kasi may nagawa po tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo po ba ay nag-alala po ba dito? Hindi po. Hindi rin po. Kasi kailangan lang po nating tanggapin kung saan po talaga tayo mapupunta. Ikaw, ganun din. Opo. Okay, tanong ko lamang sa inyo, no? Mahal niyo mo mga sarili niyo? Medyo po. Opo. So, hindi na 100%? Hindi po. Ikaw, 100%? Hindi rin. So, sige, pag may nagawa kayong kasalanan, nagdududa na kayo sa inyong sarili. Opo. Opo. Tayo ba yung perfectong tao? Hindi po. Hindi rin Balit po. po tayo nagkakamali. Meron kasi mga tao po na pag may ginawa na ng kasalanan, feeling nila wala ng pag-asa. Yung iba parang hinahayaan na lamang, gawa na tayo ng kasalanan dito, wala nang kwenta daw. Pero tandaan po natin, hindi pa huli ang lahat para maayos po natin ang mga nagagawang kamalian. Yun nga lang, syempre, maaaring bigla lang tong interview na to, pero wala po masamang intention. Ako lang po yung nagmamalasakit lamang kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Wag naman sana, biglang sa gitna ng interview, biglang bagsakan dito ng puno, o wag naman sana, biglang bagsakan dito ng poste ng kuryente, at sabihin mo, hindi, tanggap ko na ito. Huwag naman ganun. Or wag naman sana, biglang, habang kayo naglalakad dito, bigla kayong ma-aksidente. Hindi ko yung tinatakot. Pero maraming tao na kahit ganun ang mindset nila, pag naisip nila po yung kamatayan, natatakot. Kasi syempre, buhay po ito eh. At isang beses lang talaga tayo nilikha dito sa mundo na to. Kaya lamang, sabi sa Bible po, pag po tayo mamamatay talaga, hell ang naghihintay sa atin during Judgment Day. Titingnan kasi hindi lang mabuting gawa, pati masasamang ginagawa natin. At ang masakit po dito, wala talaga sino man na makapunta sa langit dahil po sa ginagawa ating kasalanan. Subalit, bagamat nakapag-alalayan, pwede po magbagong lahat-lahat kung narinig natin ang isang napakahalagang salita. Naging salita ang mercy, M-E-R-C-Y. Opo. Opo. Ano po sa Tagalog nun? Naririnig ko lang po, pero hindi ko po Hindi nyo parang sure. yung meaning. Ikaw. Parang alam ko po siya, pero Nagsisimula sa letter A. Hindi ko tanda. Spirit na. Hindi ko po tanda. Okay, when you say po mercy sa Tagalog po ay awa. Ayun. Kayo ba nahingi ng awa sa araw-araw? Opo. Opo. When you say po mercy o awa, yan po yung paghingi ng tulong sa Panginoon. Yan yung inamin mo, ikaw yung makasalanan. Inamin mo, ikaw yung mahina, at ikaw yung humingi ka ng tulong sa Kanya. Hindi po yan kahinaan. Sa totoo, yan po magiging gabay po natin para hindi tayo napapahamak. Nagpapakumbaba tayo sa harap ng Panginoon. Imagine nyo lamang po yan ha. Kung walang mercy, siguro wala na tayo dito sa 2026. Baka tayo patay na, ligaw ng bala, tinamaan ng paputok, o marami pa, di ba? Marami na nga tao ang namatay noong January 1 dahil lang sa mga kababayaan ng ibang tao dahil lang sa pagbili ng illegal na paputok. Meron nga, isang bata ay namatay dahil lang sa
nasabugan siya ng isang illegal na paputok. Celebrate lang sana, bigyan na lang siya ng pahamak. Ang punto lamang po, kailangan nating maintindihan talaga na ang kasalanan talaga, mabigat po yan, no? Pero, dahil sa awa ng Panginoon, binibigyan pa tayo ng pagkakataon, kaya tayo nakarating ngayon dito sa 2026. At pag tayo humingi ng mercy, ito na po yung tanong na magbabago sa lahat-lahat. Ano bang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo tapon sa impyerno at tayo pa'y makalispo sa judgment day? May ginawa ng Panginoon para hindi tayo magpahamak. Ano po kaya yun? Sinaalay niya po yung kaisa-isa niya pong anak para malinis po lahat ng kasalanan po natin sa mundong ito. Naniniwala ka ba doon? Opo. Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Opo. Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binuhos po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyong dalawa, sa ating lahat-lahat. Nagmamalasakit siya kasi nung siya nagkatawang tao, siya po ay minahal niya ang mga tao, pero hindi siya minahal ng pabalik. Yan yung dahilan kung ba't siya tinorture, pinahirapan, pinatay, at ipinako sa krus ng Kalbaryo. Sa anong dahilan? Wala. Hindi lang siya in-appreciate ng mga tao. Kasi kung hindi naman totoo ang kanyang pinagsasabi, di ba hindi man siya kailangan patayin? Tama po ba? Opo. Opo. Pero pinatay siya ng mga tao, ibig sabihin, ayaw nila ng katotohanan. Kasi deep inside, guilty talaga sa nagawa natin, sa mga kasalanan ng mga nagawa natin or sa mga tao na yun. Pero si Jesus ay hindi lang siya basta tao, siya rin naging Diyos. Kung saan siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasalanan, matagal na pong talong kasamaan at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, para maligtas isang tao, wala yan sa mabuting gawa, kundi nasa biyaya lamang ng Panginoon. At para tayo maligtas, may binigay ang Panginoon na dalawang bagay na to. Una, meron yung salitang repentance. Opo. Hindi pa po. Ano po sa Tagalog nun? Any idea? Nabasa ko na po siya sa Bible or narinig ko po siya sa church, pero hindi ko po alam yung pinaka-Tagalog niya po. Okay, ganito. When you say po repentance, sa Tagalog po ay pagsisisi sa kasalanan. Parang ganito lamang yan. Kapag ba kayo ay nagkasakit, makapunta ba kayo dito sa lugar na to? Hindi po. Ikaw? Hindi na po. Diba? So pag tayo nagkasakit, gusto nyo laging gumaling. Pag po tayo may nagawang kasalanan, talikuran, pagsisihan, at babaguhin ating kaisipan. Yan yung change your mind. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagating dalawang bagay na yan, ay pwede patawarin ng Panginoon, bigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, ano man ang pagsubok na pigadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron na lang mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Opo. Pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Medyo po. Opo. Meron ba yung Bible sa inyo mga bahay? Meron po. Meron din po. Nakapagbasa ba kayo araw-araw? Kada gabi po. Hindi po siya araw-araw. Ganito lamang. Pag nagugutom, anong gagawin nyo? Naghahanap po ng kakainin. Nakain po. Di ba gagawin nyo yan araw-araw kasi hindi magkakasakit po tayo, di ba? So sana, ganyan din po yan sa Bible. Sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw kasi yan yung love letter ng Panginoon sa ating lahat-lahat. At kaya tayo dito sa mundo na to ay dahil sa kanya lamang para makilala natin siya. Bilang pagkatapos po, ang masamang balita, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po taga tayo ay sa hell mapupunta. Yun kasi ang hustisya ng Panginoon sa ating lahat. Pero mabuting balita, marami naman maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Siyempre maganda po kung kayo pong dalawa ay maliligtas, kung talaga tayo po ay nagsisi talaga sa kasalanan, yung repentance, at panampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. At pag nangyari yung dalawang bagay na yan, ay pwede patawarin ng Panginoon, bigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, ano man ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala na po. Wala rin. So walang katanungan po, pinagpapasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayo, stay safe po. God bless po sa inyong dalawa, at pabati na po sa inyo ng Happy New Year po sa inyong dalawa. Maraming salamat po, ingat po kayo. Thank you po. Thank you rin.